whenever we have diseases, nagkakaroon tayo ng problema sa katawan, kailangan ma-repair yan. We call on our stem cells. Okay. But as we grow older, habang tumatanda tayo, pakaunti ng pakaunti ang stem cells natin. Okay? So, by the age of 35, the estimate is that we only have 50% na lang ang ating stem cells. Can you imagine that? 35. Ano nangyari? Parang kailan lang ang dami kong stem cells. 35, lumampas ka lang. Pagdating mo ng 35, 50% na lang ang stem cells ko. Pagdating mo ng senior year, nabigyan ka ng ID, senior, puro discount, pero wala ka na halos stem cells. Okay? So, 90% ng stem cells mo nawala na. So, paano yan, Doc? How will I get all those stem cells? Paano pagka nagkaroon ako ng fracture? Paano nagkaroon ako ng sugat? Yung immune system ko, paano? Kaya tayo, no, as human beings, pagdating ng seniors years, habang patanda, nagiging sakitin na tayo. Okay? Because we have lost a lot of our stem cells. So, the less stem cells we have, the faster we age. Okay? The slower we heal. Okay? Habang tayo tumatanda, mas tumatagal ang ating paghilom ng mga sugat, no? Dati-rati, pagka nag-basketball ka, teenager ka, high school, natapilok ka Aba, after 1 week, balik ka na ulit, basketball. Aba, ngayon, it will take more than a week. No? Bakit? Ang tagal maghilom. Kasi kaunti na lang ang stem cells natin. Okay? Wala na halos. No? Pag nabalian tayo ng buto, ang tagal bago natin alisin. No? And so on and so forth. This is the reason why noong ating COVID pandemic, no, 2 years tayo we were confined, naka-isolate tayo sa ating mga bahay. Ano ang naging patakaran ng IATF? The protocol was that uunahin bigyan ng mga COVID shots, even boosters ng vaccines, no? Sorry. Uunahin yung mga may comorbidities, yung matatanda, yung mga seniors. Bakit? Kasi mahina ang immune system, no? Mahina because we have aged. Nawala na tayo ng stem cells. So ang tanong ngayon natin, paano tayo makakakuha ng stem cells na yan?